Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. May mga nagko-comment, ang dredging daw sisirain ang natural water flow. Ha? Sino may sabi? Yung dredging po, hindi mo babaguhin yung shape na river. Kukunin mo yung nasa ilalim na bumabara yung sa flow. accumulation lang, yung siltation. Alam niyo kung ano-ano nakuitang dumi dyan sa Pasig? Mga refrigerator, aircon, kotse! May nakitang kotse. Mantakin mo yung barang ginagawa niya mga yan. Para sa Manila Bay dati. At least yung tao, yung iba hahagis mo Doon naman doon, sa Tulyahan, nagdi-decompose. mga nangabulok na, Yeah. na basura. At saka dun sa Tulyahan, yung mga pinag-anuan ng construction. Construction materials. Oo. Meron siya kinwento eh. Yung SLEX daw, yung San Pedro area na yan, doon sa Alaska plant, Bahain din yun. bahain. Nasold nila. Why? Tinignan nila yung lumang mapa. Kung saan nakatayo yung Alaska plant. Yeah. Mga uitengs ito eh. Amerikano. Yeah. Nakatayo yan sa... Nakatayo yan sa isang waterway Yes. na tinambakan. Kawayan yung UP. Saan pupunta yung tubig? Correct. Ang ginawa niya, from the old waterways, nilagyan ng malaking parang yung rubberized na imbornal na parang accordion yun eh. Okay. Yung gumagalaw-galaw, maididirect mo ako sa pupunta. Okay. At nag-divert sila, tapos tinuloy din sa kabila. Kumbaga, yung tinabunan nung Alaska, Inikutan nila. inukutan nila, solve yung baha. Para maano. Nasolve yung baha. Okay? Ganyan ang ginawa niya. Kinuwento niya. Yung sa Bikutan recently, Ganon din ang gagawin. nasa labas. Nasolve na nila. Nasa labas. DPWH, bigay niyo sa amin yung inyong survey map. Pinag-aralan nila. Topography. Meron pala nag-simentong ganyan. Binuhos niya yung simento nung papalabas. Oo. Yung outlet, papalabas doon sa waterway. Di ba? Ang dami kasi development doon eh. Yun. Ang dami Hindi naman si Joey Antonio yan, ano? Hindi. Hindi man siguro. Inukay nila yun. Nawala na yung baha. Siyempre, hanapin mo lang naman yung waterway natural. Siyempre, dati hindi bumabaha dyan. Bakit bumaha? May nangyari. Yung mga semento, Simple yung logic. Diba? Dati hindi naman bumabaha yung San Simon. Bakit bumaha? May nangyari. Yan. So, hanapin mo yun. Dinuplicate lang nila yung mga ginagawa nun after the war sa Manila. yes. Yung idea, naghabol sila ng real estate, ginawang real estate yung mga estero. Ayan. Hanapin mo kung nasan yung original estero. At paano nating sosolve Ano ba yung mga estero? Yan yung mga waterways. Kasi hindi naman Para walang dikit-dikit baha. yung mga isla. Isla, actually, archipelagic yung Manila. Pag sinolve mo yan, kawawa naman yung mga congressman dyan sa Maynila. Wala na silang flood control. Hindi, pwede. Kasi gumawa kayo ng dikes. Kasi lumulubog yung Manila Yes. Dikes ang So, kailangan. yun yung kailangan ninyong gawin eventually. May mga floodgates. Meron daw nagsabi, buksan nyo na nga yung floodgates na yan. Yeah, I know. Gibain nyo na. Di naman nakakatulong. Hindi naman. Sinabi nila yun? Sinabi daw. Sinabi ng isang Scientist. Di pag high tide, ang high tide, Add pasok lahat ng tubig dito sa... yung tubig na nanggagaling sa dagat. Yun yung Parang semi-dike na nga yung flood control system natin. Kasi yung good rain siya out to the sea. Pero at the same time, they prevent the seawater from going back in. Actually, kung seryoso tayo dyan sa kanya, isipin mo dito sa Manila, Metro Manila at least, hanapin mo lahat yung mga waterways at saka estero. Yeah. Ang daming buildings po. Kung seryoso kayo, mas malaking flood control system yan. Magre-reverse ka eh. December 2025, operating ang Bulacan Airport. New Manila International. Two flights. Two Runways. runways. Lamang na kaagad. Ay, Automatic.
Ang bilis naman ng kalamangan niya. Tapos eventually Yung 4 yan, di ba? yung 40 million ngayon, na hirap ang naiya, sisiw. Yung 2 runways na yun, 75 million na yun eh. Kaagad. 80 million. Doble na. Doble. Okay. Laki pa ng January daw, lilipad na commercial. 26. 06. 2027, 4 na runway. Okay. 100 to 100 million na, ganun na mga estimate doon. Kasi yan, napakalalayo ng agwat ng runway. Tinignan namin yung yung plano. Okay. Ilang kilometro? 3 kilometro ata ang layo. So simultaneous events pwede. Yeah. Okay. Ito yung lamang daw. Hindi pwede. Kinakabahan pa. Bahain yan eh. Bahain. Bahain. Oo. Kasi ni-reverse ninyo yan ha. Dati may tubig, ngayon nilalagyan Ng lupa. Kasi dati may lupa. Kasi sinasabi ko kasi, kung dagat siya, parang nagkaroon ng titulo. Oo. Para magkatitulo yan, lupa yan. Na ginawang tubig. Actually yan, dati, ang pagkaintindi ko, ang DA nagbibigay ng para magkaroon ka ng fish pond. Magbibigay sila ng lupa. Parang ang tenurial. Parang yung sa kawayan, bambus. Bibigyan ka nila. Ito gusto kong kasi brackish eh. Brackish. Kailangan may kong ilog, kailangan kong gawa ng fish pond dyan. Yun. Bigyan ka. Kaya maraming fish pond. Tingnan mo ang dyan sa Dagupan. Marami rin yun. Brackish din yun. Brackish yun. Dahil sa rivers. River system. Nagsasalubong yung ng dagat at saka yung river. Fresh water. Yun daw palang Bulacan, yung airport na yun. Sa dami-dami ng tinignan nila site. Yan kasi ang consultant nila sa mga pilots. Kasi yan, tail and headwind lang. Pag pala ang airport nag-crosswind, patay ka. Delikado ka. Cross. Delikado yung mga landing and take-off. Saan yan? So yung New Manila, yung area na yan. ang hangin yan, sakto. Front lang, tsaka tailwind. So, ayos na ayos yan pag airport landing. Tama. Tapos zero, yan. Wala kang babanggain. Wala kang babanggain. Yes. Walang structure, kasi walang mountain. tubig tabi ng tubig Papasok ka. Tapos walang mountain, layo na Sierra Madre. Ganun ang kaya pala yung at yan pala 20 years. 20 years na nag-consolidate ng lupa. Pirapiras ng lupa. Kasi mga fish ponds nga yan. Isang malaking portion dyan, ang pag-aari, pamilya ni dating Senador Soc Rodrigo. Yes. Kamag-anak pala ni Ares yan. Ay, okay. Kaya lang siya nagka-idea. Dahil kaya niya kausapin, malaking portion nung palaisdaan. Kasi at that time, yung mga palaisdaan hindi na gumagana. Kaya yung may mga fish pond, sige na lang pagbili namin. Kasi wala na. 20 years in the making ang consolidation. Nag-i-import pa tayo ng isda. So. At saka, marami din dyan na mga malalaking mga pamilya. Yan, sa Rodrigo, yung mga ganun. Maraming mga palisdaan. Alam mo ilang gates? 250 gates. Oh, nice. Yung may tube. Working in tube. Isipin mo yun, gano'n kalaki. Ano ba yung maandar lang yung tube? From the time you check in to the time, let's say, to the farthest gate you get away, it's a 20 to 30 minute walk. Gano'n kalaki. So, kailangan niya, may mga walkalator yan. Gano'n kalaki yung airport, pare talaga world class. Ganyan ang gagawin namin sa NAIA. Ikaw naman! Kaya namin yan. 170 billion ang gagastusin namin eh. Kinuwento niya kung bakit opposed dyan, yung mga cabinet. Siyempre. Pero nangiral si Duterte. Ganito daw yung kwento ni Duterte. Kasi kayo, sabi niya sa cabinet, hindi naman kayo biyaheng galing Davao. Correct. Ako linggo-linggo, galing Davao. Alam niyo ba gaano katagal ang hintay namin? Sa Davao pala, maghihintay na kami ng ilang oras para papayagan lumipad papunta sa amin. Okay.
Kasi kahit presidente ka, may priority Correct. ka. Hindi mo naman malalabag yung law of physics. Kung nagsabi ka lilipad ka ngayon, may mga naka-schedule na dyan. Paano iuuna ka? Pwede. Pwede ka pero iuna. hindi ka pwedeng araw-araw ganun ang gagawin mo. Di-istorbohin mo lahat. Istorbohin mo lahat ng tao. Naghihintay daw siya. Maski nung hindi siya presidente, ganyan ang nangyayari sa kanya. So, kailangan talaga ng bagong airport. So, na-overrule yung mga cabinet member nyo. Kaya nasimulan itong New Manila International Airport. Pero meron pang ano ngayon. Marami pang Sabi ko, RSA, paano yan? Yung NAIA, ipaprivatize. Sabi niya, in the end, market forces will prevail. Kanino bang mas efficient na airport? Market forces will prevail unless merong Unless? there will be intervention. malaki intervention na yung Kaya nga dapat mapag-aralan na. So in other words, parin Jonathan, makikita pa natin yung bagong airport. Hindi pa naman tayo super senior kamukha ni Mon Esberto Di ba? Si Mon Esberto lang ang super senior. Makikita pa natin. Bon, i-text mo lang ako kung pwede ako mag-advance na ng pang-pansit mo Kasi ayoko naman mag-advance na wala kang reimbursement. Gosing yan. Patay ako. Wala kang, kailangan may gosing. Naman. Ito po, merong, tapos na ako sa flood. Okay ba kayo? Okay na. Ito, gusto ko tanongin sa iyo to, Trixie. Nag-ruling ang Supreme Court na ang public officials pwede raw po itama yung kanilang SALN. Yes. Pwedeng i-correct. Pag-apply na ako sa gobyerno ulit. Supreme Court ruling yan. Si Corona Adjust. dyan nadali. Kaya nga. Hindi, pero acquitted siya Oo. Sa SALN. Acquitted siya. Kasi final sa ombudsman yun Okay. O, di pagdating doon, buong pamilya kinasuhan. Yun lang ang kaso sa kanya na Senado. Mali yung Kaya SALN. nga Acquitted siya sa ombudsman, pero my gosh, what they put him through. Ang ruling po ng Supreme Court, Trixie, pwede raw po itama yung error o Errors. hindi, even the non-submission of statements of assets, liabilities, and net worth. Ganito kasi yan. Okay. Dun sa batas na pag-file ng SALN, may criminal liability yan. Pag hindi ka nag-file. Kulong ka. So if you don't file on time, or you don't file at all, no matter how late or how early you try to, yung agapan mo, wala na yan. 1 day late, same penalty. So maraming nadali na na government employees, maraming natanggal sa trabaho. Pag meron kang gustong puntiryahin, SALN talaga is the easiest way. So titignan mo yung SALN. Na-late ito ng 1 day. Eto pa. May mga justices na may kulang na SALN. Okay. In the course of their service to the government. Alam mo, let me interrupt you for ito pong kasing itong Supreme Court ruling is based on an actual case. Yes. Of course, they cannot, It involves a tax specialist na nagtatrabaho sa Department of Finance. Okay. Ang kanyang kaso, itinago niya daw po yung kanyang millions worth of real properties, kotse, at saka business interest. Okay. A certain Jesse Javier Carlos. Ang kanyang sahod sa DOF annual 126,000 to 210,000 between year 2000 to 2011. Okay? Yan po ang kanyang salary a year. Tapos meron siyang 2 bahay at ang worth nito mahigit sa 4 na milyon. Meron siyang farm lots, ang worth nito mahigit 4 na milyon. Marami siyang kotse, okay? Meron siyang mga pautang, at meron din siyang credit card debts. Ang accusation po sa kanya, it's beyond his earnings. Okay.
Not declared in his SALN. So, ifo-forfeit yun. Not declared in his SALN. Ito po yung sinabi ng Supreme Court. Ito ka na, Trixie. Yun daw pong simple error na hindi mo sinali, hindi yun ang crime. Error kasi. Ang Ano crime na sabi ng High Court, the real evil, is the accumulation of ill-gotten wealth. Oo nga. So, hindi na punishable yun sa SALN. It's not that you did not report it. It's that you gathered so much. So, i-correct mo yung SALN. So, ligtas ka na dyan. That's Kakasuhan ka ngayon sa ibang But again, ganito what I'm saying is that how do you call this? Walang room dun sa batas for interpretation. Okay. So marami na nga natanggal mga government employees all the way medyo whether rank and file yan o officials yan na natanggal because they did not file a SALN on time. Okay. So normally dapat ma-cure mo yan. So kunwari on leave ka. Hindi mo nagawa. Official mission ka, pinapunta ka let's say sa whatever to do negotiations, hindi mo na file yan on time. Walang cure. Okay. Yun yung basis. Yun yung sinasabi ng all prior opinions on SALN to this one. You cannot cure it because you were required to file at this time. Okay. Kung nagkamali ka, kulang yung pwede yan. Yan, curable yan. Ay, hindi ko nasama sa SALN. Okay. Kunwari, hindi ako sure kasi baka subject to interpretation. I have an inchoate, what we call, hindi divided, na interest in a property commonly held by me and 25 other people. Okay. Isasama ko ba yan sa SALN? So, kung may subject to interpretation at may bahid naman ng batas, yung natama yun sa batas, forgive yan. Yan yung good faith. But there's no good faith dun sa late. And there's no good faith kapag yung maliwanag na dapat mong in-include, hindi mo siya in-include. Tinatago mo. So, yun ang sinabi ng Supreme Court. Ngayon, pwede na yan. Ngayon, pwede na. So, ang sinasabi ng Supreme Court, kung kunwari, hindi ako naka-file ng SALN for, let's say, 10, 13 years, then okay lang yon as long as wala kayong mahanap dun sa mga tinatago kong wealth. For me, it just smells too much like somebody is really interested in changing this rule. Yes. Okay. Yes. Diba? Hindi pa rin it is not a cure. In a sense. So, cleared daw to si Carlos. Para sa akin, kung late, sige, ma-cure. Okay lang yan. Baguhin natin yung rule. Basta ma-file mo within the year, okay lang. Pero yung wala kang SALN, hindi naman tama yun. For several years. Kasi daw, years. hindi ginawa ng gobyerno yung provision sa batas ng review and compliance. Pag sinabit yung SALN. Pag sinabit yung SALN po, merong review yan daw kung compliant ka. Hindi raw ginawa yon in this case. Medyo Anong medyo hindi ginawa? Yung review and compliance. kung compliant yung SALN. Inire-review daw yan. Usually. Hindi ginawa yon, but nung sinabit yung SALN, internal yan. para makasuhan lang siya dahil very suspicious yung kanyang lifestyle, tinira siya sa SALN. Bakit? Hindi, ang point, naiintindihan ko si Supreme Court, ba't SALN ang problema? Ang problema, may ill-gotten wealth siya doon yung tirahin. Yes. It makes sense. Yes, of course it makes sense. Pero at the same time, yung SALN kailangan. Kaya nga yun ang purpose, di ba? Reason for being na SALN. Para maging instrument, ma-determine para ma-compare mo na meron ka talagang ito yung ebidensya na may tinago ka. So ano na ngayon yung evidence natin? Kung hindi mo, kung pwede mong i-correct yung SALN mo. Over the past 13 years or 15 years. In other words, ang sinasabi ng Supreme Court, merong excuse na ay mali. Diba? Kasi daw, you have 30 days na sabihan ka incomplete ka, not in proper form, you have 30 days to correct the deficiency pag pinoint out ng iyong office.
the head of your office. Okay. Okay. Kung hindi mo na kumpleto yan at you fail to comply, only then can you be disciplined. Sino yung ponensya? Hindi Senior Associate Justice. Marvic Leonen? Galing mo manghula. Medyo... Ikaw talaga, galing mo manghula. Hindi. We were already on the way na yung kanyang pag-iisip. Oo, kasi... Hindi kasi ito natira din to ng Sal-N eh. Sa house, di ba? Nilakad lang ni Lord. Yun pala yun. Nalakad ni Lord. Kaya may pinaghuhugutan yan. Really? Oo! Nagpag-umpisa pa yan kay Melo. Concord by 14 other justices eh. So, unanimous. Abandon the previous interpretation of the Supreme Court. Yan ang problema. Yeah, that's what I'm saying. That's it. So now, what does that mean? Yung mga natanggal dahil dyan, pwede na Pwede na sila lamabas. Really? Yes. Of course. Pag criminal case, pag criminal law, tapos the amendment or repeal will benefit you, tanggal you can apply for it. Yes. Kunwari may nakakulong dahil Si hindi Sereno, pwede uli? Right, wow. Ha? Of course. It's called... Hindi yan ang kaso ni Sereno. Kaya nga. Pwede ulit siya? Maging Chief Justice? Hindi, administrative yung kanya eh. Administrative yun. In her case kasi, it was a requirement doon sa para maging para i-submit niya. Tapos, ang nangyari was, sinabing to follow. So, yung to follow, hindi na natupad. Pero naging justice siya. Nonetheless, so, sabi ng report, the Supreme Court sought to allay fears that it was tolerating the concealment of ill-gotten wealth. But this is precisely what you're doing. Parang nawala ng value as evidence yung Sal-N. Nawala na yan. So, magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Magbabalik ang karambola kasama pa din sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po Trixie Cruz Angela. Gusto kong makiramay dun sa pamilya nung pulis dun sa yung sinigang na baboy case. Yes. Namatay na po. Nakikiramay po kami dun sa pamilya. Sino yung babae? Hindi, buti yung umawat. Yung umawat? Na babae, namatay? Na yung babaeng nakabari. Yung nag-disable dun sa... Yung umawat, namatay na yun. Yung humawak, dalawa yun. Yung una, sa ulo kasi na barrel, instantly. Doon pa lang sa Tapos meron pa dalawang umawat. Isa lang, na umawat. Hinawakan siya talaga, na baril yun din. Sa chest, maraming namatay na. Pero yung nagsimula, buhay pa. Buhay pa. Alam nyo ba na ito, chika ng mga pulis, they were sent to the same hospital. They were sent to the same ICU. And yung pamilya nung suspect were openly hostile, syempre, dun sa victim, kumbaga. So, sabi ko, siguro pamilya. dapat check-in ng PNP yung policies nila on this. Kasi, you don't put, lalo na, protektahan mo yung pulis nyo, di ba? Another thing that I discovered is, bahala ka sa pa-hospital mo. Oh my God. Even if in the line of duty, hindi nila may i-reimburse sila pero hindi kompleto. Dapat yung shifting station na yun ang gumalaw. Yung station. Oo, dapat. Kasi ganun ang nangyayari actually. Dapat yung station chief gumalaw siya kasi meron naman talagang pambayad yan later. Later for reimbursement. Para protection na yung mga tao niya. So, yun yung, di ba, pati pinsan ko, kami yung naglabas ng pera. Maswerte yung pinsan ko, andito kaming magpipinsan. Paano yung mga ganyan? Ito, bata pa, may asawa, maliliit pa yung mga anak.
Saan kukuha yan? Saan huhugot yung mga ganyan? Na Ba't wala bang i-advance programa mo. for service? Wala. So, ito nga yung ang punto dito is, pinag-uusapan ninyo yung pension system. Hindi nyo pa inaayos yung ganito. Maano naman kayo na, of course, tinaasan yung sahod ng mga pulis, but that doesn't make them, kumbaga, It will not or anything take like much, that. Trixie. Correct. Yun ang kinasasama ng It loob can ko be a dyan. common fund. Sana kung talagang it will mean the collapse of the Philippine economy. Sacrifice Oo. yung pamilya na yan. But it doesn't take much. Correct. Magkano lang yan at nagserbisyo naman yung tao, yung kanilang hero. Ang importante dyan, yung mga yan, yung mga uniform Oh, personnel. uniform services. Dapat bigyan sila ng ganyan. Fire protection, jail management, mga ganyan, PNP, police, armed AFP. forces. Yan ang palagi natin pinag-uusapan eh. Who speaks for them? Uniform Diba? personnel. mga Sino workers. yung pwedeng magganyan? Their officials are always being pressured na, parusahan. That has become the narrative since forever. Nakikita lang natin yung maling ginagawa. Pero when they are heroic, which is every day, do we rise to the occasion? Meron bang nagdi-demand na, tulungan natin to? Walang ganun eh. Tapos instead, yung educational benefits, etc. Kaya naglipa na dyan yung mga savings and loan. Takbuhan yan Takbuhan eh. yan. Takbuhan yan. Parang nag-workout. Tsaka ang lalaki ng mga nag-i-invest dyan talaga may pera. Kasi ang laki ng kita nila. Kita nila. Apparently, malaki ang interest payment mo pag nangutang ka dyan. Yes. Malaki ang babayaran mo. Forever utang ka Kasi dyan. kumbaga emergency loan yan eh. Pag walang-wala ka, member ka niya. Parang paluwagan yan. Pero malaki din ang tubo. Parang rin yan yung mga ginagamit, yung mga lending companies na nasa DepEd. yan, isa pa yan. Another problem. Grabe. So who will speak for them? Ay, Ito by yung the mga way, kapit sa patalim loans eh. Siguro, si Rizal po, magkakaroon ng monumento dyan sa may Niagara Niagara. Falls. Sa, the Canada side. Sa Canada. Canada side. Kasi pag nasa Canada side ka, mas maganda yung view. Kitang-kitang mo yung harap ng falls. Na malapad yung waterfalls na yan. Okay? Pag nasa US side ka, nakatagilid ka. Mas maganda kita mo pala yung tagilid. view sa Canada Sa side. Canada side, Yes. you have everything. Okay. Yung Filipino community sa Canada, nakakuha na yung approval na magkakaroon ng Rizal Monument On the Canadian in a park overlooking Niagara Falls. Okay? Kasi daw po, ito si Rizal pala, sometime in his life. Pumunta dyan. Yes. Pumunta dyan. Binisita niya yung Binisita falls niya na yan. Kaya pala marunong mag-English si Rizal. Yeah. Marunong siyang English, marunong siya mag-Spanish. Marunong siya mag-Hapon. But it was, normal before, para dun sa mga edukado, Na maraming lingwahe at least alam. 3. Kasi, Nag-aaral sa Espanyol, lahat, etc. Ganyan. Teka, ilan ba alam ko? Kapampangan ba kayo? Language, Filipino, English, English, 3. a bit of Spanish. Kasi inabutan mo yung Spanish requirement. Well, I can converse, but bulol. I can understand pa rin kasi tagal na eh. Walang kausap. Spanish tsaka German. Yun daw po support ng Filipino community. Pumayag yung mayor. Tagal na pala nilalakad to. Nag-donate na raw yung ate noong 1998 pa ng ang National Historical Commission of the Philippines. Yun doon sa monument na yun, yung historical marker donated by the National NHCP. At saka magkakaroon daw po ng bronze na bust. Nice. Si Rizal. Ano yung connection niya doon? Bindinalaw niya yung Niagara. Very nice. At one point in his life. Kasi hindi yan lalagyan ng marker na But you know, NHCP. Rizal also has a monument in China. Because of his ancestry. Meron din siya sa Japan. Dumalaw siya doon. Pumunta siya doon. Wala siya sa Spain? Oo nga, no? Meron siya sa Heidelberg. Meron siyang monument. Sa Germany, meron. Sa Heidelberg. Meron siyang monumento sa Spain. Meron din sa Spain. Ayan.
At kung wala pa dyan, may maglalagay ng monumento niya to. Kasi nandoon na siya yung Spanish resorts. Oo. Spanish resorts. Yung Pedro Domecq. Oo, kung wala pa doon. Lalagyan niya doon sa Pedro Domecq. Yung bago may-ari ng Pedro Domecq. Kung wala pang Rizal Monument doon, maglalagay yan. Sigurado. Dapat lang. Long overdue. Kung ganon. Ay, naku po. Okay, may na-intercept daw po na smuggled fuel ang Bureau of Customs dyan sa Tondo. Unmarked fuel. Okay. Isang truck. Okay. Isang truck? Press release na? Ikaw noon, kailan dapat ibalik ulit yung tungkol sa marking eh. Ayun nga. Ilan libong truck po yan? Pero ang weird kung kailan sila nagko-press release kasi yung mga kotse, walang press release yun. Oh, wala nga eh. Natsyempohan lang natin. Ba't hinahatak to? Di, nagtawag tayo. Yung mga na-kumpiskan ko, super luxury. Super mega luxury cars. Super mega luxury. Walang press release? Wala. Binibenta na yun. Quietly hinahatak. Paano? Yun talagang mahal, no? Ito isang truck. Kasi pag quietly. Unmarked diesel fuel. Wala kasing maghahabol. Ano yan? Just to remind everybody na mag-expire na yung marking project. Ito maganda rito. Kailan anong petsa ngayon? I-renew yan. August 10. Kailan nirelease to? Press release. August 9. Balita mo, tanong mo sa akin kailan nangyari yung... Kailan nangyari? July. Ayun. Last month pa po nangyari yun nasa month. Isang truck. Yung isang truck na isang truck. Big deal. Kailangan i-big deal yan dahil magkakaroon na ng expiration yung July project. 10 pa daw po. Project and fuel marking. Ibig sabihin daw po, hindi bayad yung tax. At ang nakahuli rito, Customs Intelligence. So, ano mangyayari dyan? Seizure po ng truck. Okay. Saka nung load. Kasi we are working double time to stop these activities. Wala kasing hahabol. And ensure our people are protected from those who make a mockery of our laws. Okay. Smuggled. Isang truck. Sige. Press release. July pa nangyari. Ano kaya nangyayari ba sa customs? Meron. Press release, isang truck. Meron. Sabi nila, 1/3 daw ng ating smuggled. Hindi, baka renewal ng contract ng fuel marking. Marking! Just to remind everybody that it is about to expire. And now there is a need for this fuel marking to be project. renewed. Wala na si Procops Yun ang protector ni Procops. Bidding na. Bidding na uli. Sige, bidding-biddingan. Okay? Sige, grabe yung mga maraming dalok. nasikaso si Secretary Ben. Ano yung nasikaso niya? Please be reminded. Ano yung nasikaso niya? Na mark. Kailangan may markings na. Kailangan may markings. Hindi mo pwedeng totoong markings na. Masyado na bang demanding yun? Oo, super. Super demanding yan. Sabi, lapas bachoy, ice cream, lechon, ice cream, cerveza negra, and other flavors of West Visayas. Meron exhibit. Saan yan? Saan yung exhibit na yan? The Food Festival. Na Cafe Ilang-Ilang of the Manila Hotel. Okay. The whole of August po, flavors of Western Visayas. Masubukan nga. Mukhang masarap yan. Alam mo, walang authentic na lapas bachoy ako nakakainan dito sa Manila. Dito sa palengke talaga sa Iloilo. Dati meron akong pinupuntahan dyan sa may Saints ko.
Okay. Sa Vito Cruz na ngayon iba na ano yun, Pablo Ocampo na ba? Yung Batchoy yung pinupuntahan mo. La Paz Batchoy. Hindi yung eskwela. Hindi yung school. Nasa tabi ng school yung La Paz Batchoy. Okay. Masarap! Masarap! Okay. Authentic na La Paz. Authentic na La Casa Paz. Ilongga pangalan. Yes. Sa Nandun pa. Ilongga. Yes, of Nag-expand course. sa mga mall. Nandun pa yun. Nandun pa ba? Oo, Yes, meron nandun pa. Ayan. So, authentic ang sa Casa Ilongga. Masarap yung food sa Masarap. Casa Ilongga, period. Masarap. Masarap talaga. Ayan, Ngayon wala akong makita na yan. Ilang-ilang. Okay. Yan ang pupuntang. Sa Manila Hotel, La Paz Makapunta nga. Batchoy. Iba yung Iloilo ice cream din, ano? Para Iba dun rin. sa Western mga Visayas. Oo. Basta, at saka may food tradition talaga ang ang Western Visayas. So, Meron daw La Paz Batchoy ice cream. La Paz Batchoy. Ano kayang nun? Yung Ganawin noodles, lang ata ako. yung noodles daw sprinkled on top of the dessert. Okay. Together So, with crunchy the noodles, with the crunchy toasted garlic, green onions and chicharon On top of the ice cream. Okay. Sa akin, okay lang yun. Yung medyo contrast. hindi ata ano to. Hindi, yung contrast yan. Hindi, hinahabol this is nila. not for the faint-hearted. Totoo yan. Kung may sili ice cream sa sa Bicol, bakit hindi Batchoy ice cream sa... Batchoy ice cream, La Paz Batchoy. At any rate, I will be there for the Batchoy. Cafe ilang-ilang po yan sa Manila Hotel. Flavors of Western Visayas. Food Festival. Okay? Yung Western Visayas po kasi, hindi lang Negros Island yan. Pati Panay. Yes. Okay. Ang Panay po famous sa kanilang mga prawns and crabs. Roas. Kapis. 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 Okay. Diyan ba yung Sikihor? Malapit. Magkaiba Hindi, yan. Magkaiba. ano yan Sikihor is Banda in Cebu Region yan. 7. Okay. Ayan. Yan. Meron daw pong rockstar, si Chef Hardelesa. Uy. Tibong Hardelesa Jr. Ano kaya ni Justice? Siya ang daw dito. Siya ang rockstar dito. Okay. Subukan ko nga to. Tingnan natin. Sa ilang-ilang. Kasi ilang-ilang. Tuloy ako. Mahigit 100 dishes na galing dyan sa Panay and Negros ang nakakuha dyan. Ang featured. Okay. Pati daw yung shrimp bagoong, yung bonate. Banate. Banate bagoong. Masarap din yan. Okay. Meron sa Manila. Meron daw po, mahigit 100 dishes eh. Ginataang pako. Yung pako yan yung... Uy, my favorite. Fern. Yes. I love Si Fern pako. yan. Si Fern. Ginataang pako. Ayan, dyan ko din nakakain yan. Sa Western Visayas. Sa Casa Ilongga. Yan. Sige. Makapunta. Blanche Fern yan. Sauteed in garlic and onion. Okay. Eto pa, meron daw pong salad. Giant lobster na may mango. Ba? Nasa appetizer table yan. Ano yan eh? Yung ilang-ilang. Yan po Is yung that a kanilang buffet? It's a buffet. It's a buffet. 100 dishes. Lunch ba to? Or dinner buffet? Hindi, lunch yan. Ha? Lunch. Hindi ko So, alam is eh. it Wala nakalagay weekdays dito. or weekends Hindi. for the whole of August? Wala ba tayong For the whole of dito? August, hindi. Lechon de oo. For the whole of August. Lechon de leche with cerveza negra. Uy. Punta ako Monday. Iba yan Lechon de leche with yung cerveza negra, yan yung parang Guinness. Yes. Pero San Miguel beer yan. Merong paella negra with homemade chorizo. Paella. I Matindi love ba to, pare? Sana yung Matindi to? Sana matutong. Lengua con setas de oliva. Yan. Okay, what's the, so every day until August. The whole of August. The whole of Wow, August. hindi nakalagay dito eh. Tapos magkano siya? Tumawag ka na lang sa Manila Hotel. I-report ko na lang sa Tuesday yan. Kasi Ang ibig sabihin, subukan Kwento natin na naman Monday. naabuti natin. Siyempre. Ang ibig sabihin, hindi pala tayo.
Hindi man The lang, whole month of August. hindi man lang tayo, Hindi sinabi ko Wala lahat. tayong invitation. hindi man lang tayo imbitahin ni Joey Lina, the president of Manila Hotel. Ganun ba? Oo. Hindi, ano to whole month of August. May pagkakataon pa, pare. Meron Gis pa. pa ngayon eh. Okay. Alas 11. 11. Pero pag hindi niya ako pinilit, di ako pupunta. Oo. Ni Joey. Kailangan may Lunch. I think it's lunch and dinner. Okay, very good. Okay. Mas mabuti alas para hindi ka maimpatso. Grabe yung grabe yung lengua Yung may photo sila. 100 dishes, pare. 100 dishes. More than 100. Wow. Kasama na yung dessert, siyempre, and appetizer and everything. More than 100 dishes. So, hindi pala makukuha sa isang kainan yan. Oo. Pusan, masamantalang ka nitong babae ito. Sibi mo, Mukhang tatambay doon. Mukhang tatambay doon sa ilang-ilang. Di ba? Hindi pwedeng isang beses lang. Matitikman mo ba lahat yan? Oo. Kahit man lang ang kalahati. Si Chef Tibong Hu mismo daw ang nagsusupervise ng kitchen. Aha. Okay. Sige, alamin natin. Classic Western Visayas cuisine. Tawag dyan. Matindi yan yung ngayon ko lang narinig yung lapas bachoy ice cream Pas mo ba? Pero I'm sure may lapas bachoy dyan. Uy. Ay, yun na yun. Anong saysay kung wala yung batchoy? Ano sa isay ng Festival Western Visayas? Oo, nawala yung batchoy. Well, yung inasal, chicken inasal, Bacolod, ano yan Ang dami na rito sa Manila niyan. Si Mang Inasal, di ba? Pinagkakitaan niya na yan si Mang Inasal. Edjap. Si Ejap. Binili na niya yan, di ba? Ni Jollibee. Mahal ng pagkakabili niya. Oo. May kwento dyan. Mahal. Nagpanik siya Kasi taranta siya. Naku, lakas ng dating ng Mang Inasal. Mabuti pa nga pala. Kasi matataling, actually, ang banner product ng Jollibee, yung kanyang Chicken Joy. So, Pero may kwento rin kwento doon. ron. Aside from yung panic. kunin na panic. Meron pa. Ano pa? Mamaya. Karambulungan. May nagkarambulungan din sa akin. Hindi ko na sasabihin kung sino. Pero medyo kahawig ni dating PBA Commissioner Noli Iyala. Okay. Kahawig lang. Parang si Noli. Parang si Noli lang. As if Noli. Pati boses Parang boses. Talaga? Yung tungkol sa lagindingan. Oo. Talaga? Kinarambulungan sa akin kung bakit daw napunta sa Ayala yung lupa. So may karambulungan tayo mamaya. Kinarambulungan din sa akin. Kamukha lang naman. Hindi siya. Kamukha lang niya. Kamukha pero parang ang untingin ko, pare. Wala ko siya Hindi pala. Nagkamali. Hindi pala. Kamukha lang. Hindi siya. Kakulay? Hi, sir. Kakulay na kakulay. Hindi Si Boss Noli, Puti bok. Puti na rin rin bok. Pareho, malaki katawan, matipuno. Matipuno. Ganun Kaya akala ko siya Kaya akala ko siya yun nakikinig siya nung isang araw. So, sinabi niya, alam mo ba kung bakit Kasi, binitin pa ako, may kasi pa, tapos di tinuloy. Corny. Walang niyang kamukha ni Noli Iyala to. Baka kailangan, ipa-lunch pa yun sa, sa Manila Hotel. Cafe ilang-ilang. Oy. Diba? Palagi ko. Madaling dayuhin niya Manila Hotel, Pero on a Friday, Ayan, sana diba, wag umulan. Kasama ba yan sa natin, Heritage Site? Yeah, Manila Hotel. Manila May Hotel, marker yun May marker ba yan? Historical site yan. Kaya nga hindi binigay sa Malaysian yan National Patrimony. Ruling yan. Ang GSIS talaga, Supreme Court ruling. May nakahabol. Kaloka yan. Pero, mas historic pa yung yung Army and Navy. Club. Ayun, nag-iba ba yun? Hindi. Ginawa. Giniba, tapos ni-rebuild. Iniayos. Ginawang hotel na ngayon yan. Exclusive hotel. May bakod. Sayang yung lumang... hindi nila nakuha. So, and as usual... high-end, mahal ang pagkain. Yeah, mahal yung mahal din yung buffet nila
Okay. However, okay na rin. At least nandun pa yung Elks Club. Yung katabi ng Manila Hotel is the former Elks Club na Museo Pambata Museo na ngayon. So yun, they maintained yung structure. After that, US Embassy na. So maganda yung area na yan. Magandang Manila. Marami sa Manila. Pwedeng puntahan, of course. Doon sa Binondo, ang dami pang May eateries bahay dyan. ni Andres Luna de San Pedro. Hindi yung kainan. Ay, Doon sa oo. Tipipin, nandun pa yung mga lumang... Sa Quiapo, maraming nawala. Pero nawala sa Binondo yung Smart Pansiteria. Wala na yan, Which I miss because Pero that was maraming also in pasiteria na nag-alisan na doon. Nasa Halimbawa, Banawe. San Jacinto. Yung iba nasa Marami Banawe. Sa Banawe, dami rin kayo. Dami. Yung Smart, they made the go of it dito sa Libis, Libis. pero hindi ko na yata siya nakikita. Hindi nga. Kaya, Yung Kaya- pansiteria San Jacinto, nandun na rin sa Libis. yes. Hahanapin ko yan. Pansiteria San Jacinto, malapit sa Pio Padre Pio. Church, may Padre yung Pio Padre Church. Pio Church. I-google mo, nandiyan sila. Ang pwedeng Kasi gawin nandito dyan sila yung dati sa Dito C5. lang, dito, sa C5. Tapat ng SM, di ba? Lumipat na sila eh. Ang isang food trip din yun, ha? Aha. Yung Mamonlok papuntang Banawe. Of Quezon Ave. course. The only one remaining. Oo, isa na lang yung Isa na lang Mamondo. sila natitira. Sa Quiapo, wala na yung sa Cubao. Wala na sa Cubao. Tapos yung sa EDSA, wala na rin. Yan lang. Dati sa Cubao, yun ang Mag-franchise sana ang Mamonlok. Yun ang hindi nila Hindi, yung mga tinignan. apo kasi, Wala na yan. Not interested. Wala. Nasa Canada, nasa Sina- other sayang. businesses. Si Alex. Si Alex. Si I Jimmy na love lang ata, Mamondok pero hindi na Show, rin Pao. Si Jimmy. Pero nandun pa rin yung workout nila. Tapos papunta ka na ng Banawe. Grabe yan. Food trip talaga yun. Winner. Yan, From Banawe. there to Banawe. Causeway. Yan, yung mga ganyan. Seafood zone ng Causeway. The best. Meron daw pong importer ng Davao. Dinimanda itong DTI. Graft and administrative case Sino before the ombudsman by the kinasuhan? importer. Mga officials ng DTI. 5 matataas na official ng DTI. Undersecretary Ruth Castelo. Naku, sino? Si Neil Katahay. Standards and Bureau Product Standards. marami pong yung Davao TYT Lucky Steel Corp. Nag-complain sa ombudsman. Sa Steel oo. Corporation. At ang kanilang complaint Yung, ano to, sa rebars or sa ano? sa malamang. abuse of authority raw kasi pinigil yung kanilang importation. Ng steel. Malamang yan dahil walang due process, pinigilan sila. GI steel pipes imported. Nag-inspect daw sila at in-approve daw ni Castelo yan. In-enforce sa Davao, pinigilan yung kanilang shipment. Okay. More on this next week. Magbabalik. Maraming Wala salamat. naman daw standard dyan. Okay. Walang violation ng product standards? Wala naman daw. May standard Kasi yan. walang standard. Ang may standard dyan yung West Visayas. Nakalimutan nila, nanghuhuli sila, hindi pa nagawa yung rule. Ang may standard dyan yung mga Western to. Visayas food. Yun, standard. Maraming Yung salamat festival, yung festival. sa pagsubaybay sa karamwalan nitong linggo na ito. Antabayan ang susunod na programa ron na Pilipinas with Sir Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we will see you next week. Have a good weekend. Dr. Strix Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.